Good morning Canada, good evening Philippines. Welcome back for today's video. Pauwi na sana kami ni CJ niyan, kaso nung nakita namin yung araw, parang na-excite yung mga batang lumabas at magpunta ng park. Sulitin habang springtime pa yung weather dito sa Canada. You say, I love you, Ate CJ. I love you, Ate. Sobrang sweet ng bunso ng kuya ko. Si CJ is napaka ating-ate naman siya sa pinsan niya. Napaka-cute lang nilang tignan, ano. Sana paglaki nila, ganyan na ganyan pa rin sila. At dahil walang pasok ang kuya, today, siya yung magiging driver namin papuntang Centennial Park. Mga 10 minutes drive din yun from bahay papuntang park. So, ayan yung outfit ng mga bata. Naka long sleeve pa rin sila dahil malamig pa rin kahit springtime, mga 12 degrees. So, sakto lang yung suot nila. Nung pagdating namin ni CJ dito sa Canada, unang reaction ko is parang siyang Pinas na pinalinis. At sabi ko sa sarili ko, gusto ko din makarating dito pamilya ng kuya ko. Dahil 3 ang anak niya, alam ko may enjoy nila yung culture and environment. Kasi Canada is for the family. Kailangan, kung gusto mo magpunta ng Canada, meron kang mabigat na dahilan. Yung dahilan na gusto mo mabigyan ng magandang buhay ang mga anak mo, hindi yung gusto mo mag-Canada ay para lang sa ibang tao. Hindi ka tatagal kung hindi para sa sarili mo or para sa pamilya mo. Dahil dito, sobrang simple lang ng pamumuhay dito. Hindi rin kami mayaman dito pero nakakaraos sa pang-araw-araw. Sabi ko nga, bawal ang tamad-tamad dito sa Canada. Yang si kuya, 12 hours siya nagwo-work. Pag uwi niya, mag-aalaga pa ng bunso nila. And si sister-in-law, kailangan din mag-work. Parang bihira dito sa Canada ang housewife lang. Kasi mahihirapan kung hindi magtutulungan ng mag-asawa. Lalo na kung gusto mo na ilalabas at nasya-shopping mga anak mo, kakayod ka talaga. Hindi tayo aasa sa bigay ng government. Magsusumikap ka talaga kung gusto mo na ibibigay mga hilig ng anak mo. At kung may mga chances na maganda ang weather, kailangan na ilalabas mo rin sila for better physical health, vitamin D, and stress relief na din yun sa mga bata para mag-explore, makatakbo sila sa park. Hindi rin binibaby mga bata dito. Maliit pa lang sila, tinuturuan na sila maging independent. Kung yung mindset ng Pinoy na ay kawawa, pinapabayaan, dito sa Canada, hindi. Hinahayaan nila ang bata para matuto. Dahil kapag naging 18 years old ng mga anak nila, it's very common na yung anak nila is aalis na ng bahay para mag-college. And maghahanap na ng part-time job. Tinuturo rin ng mga Canadians ang mga anak nila magkaroon ng respect sa sarili nila from a young age. Hindi rin normal dito sa Canada yung physical or mental abuse. Sobrang higpit ni Canada pagdating sa mga bata. Naranasan ko rin mabisitahan ng mga social development dito sa Canada pagkatapos nung restraining order namin sa tatay niya. Unang chinek nila yung condition ni CJ, if maayos pa yung tinitirhan, and then nagbigay sila ng gift card pang grocery pang dagdag sa kanya. Tinanong kami kaagad kung anong kailangan niya, and ang daming resources na binigay sa amin nung kami na lang ni CJ. Wala pa sila kuya ko that time, so talagang napaka-safe dito sa Canada. Very strict sila sa abuse in children and women. Dito, meron kang kalalagyan. Kung normal sa Pinas ang pananakit, dito hindi. Big deal sa kanila yun. Kaya sobrang saya ko nung nakadating rin sila kuya dito sa Canada. Dito pala sa park na pinuntahan namin, merong mga table and chair dyan sa mga puno na kung pwede kang mag-picnic. Pwede ka rin mag-grill dyan ng barbecue. Pwede yan kasi open space tong park na to. Kaya nakakatuwa kasi libre lang din ang paglalaro ng mga bata dyan. Wala ring bayad kung kakain ka dyan. Wala ring bawal kung magdala ka ng pagkain. Meron rin silang public
restroom dyan. Wala ring bayad doon. Katapos namin mag-park, dinala kami kaagad ni Kuya sa McDo bago kami bumiyahe ni CJ. Magpapa-thank you Kuya ka na naman kasi nilibre kami ni Kuya sa McDonald's. Magpapa-thank you Lord ka na lang talaga kapag meron kang kuyang napaka-generous. Kaya kapag meron na ulit akong sinasahod, gusto ko sila agad yung una kong babawian. Sila yung unang-una kong pupuntahan para kami naman ni CJ ang magtitreat sa kanila. Kaya ayan, kakain na kami dito and then magpapahinga, then maya-maya is babiyahe na rin kami ni CJ pa uwi ng Woodstock. Nag-order lang ng Happy Meal yan si CJ tsaka si Isa, tsaka isang large fries, hati-hati na. Okay na yun. Katapos pala namin kumain, umuwi na kami kaagad dahil kailangan na namin umuwi ni CJ para hindi na kami gabihin. So nagpagas na muna ako. Makailang pindot pala ako doon dahil hindi pa ata ina-approve ng cashier sa loob ng Shell. So ayan, self-service pala ang pag magpapagas dito sa Canada. Meron dito sa amin sa Woodstock na may boy na magpapagas. Pero dito sa Moncton, wala yata silang ganon. So sabi ko kay CJ, kuhanan niya ako, videohan niya ako para mapakita ko sa inyo na ganyan ang buhay ko kapag magpapagas. Walang pabebe dito guys, kailangan ikaw talaga lahat ang kikilos, no? Bawal talaga ang pabebe dito sa Canada. Pagkatapos pala namin magpagas ni CJ, minit namin isang taong tumulong sa amin nung nag-quarantine days kami nung pagdating namin dito sa Moncton. Sila yung nagbigay ng grocery noon nung bawal kami lumabas. Kaya napakabait niyan. Thank you Kuya sa prayers nyo. Napakabuti ninyong mag-asawa. Babalikan namin kayo ni CJ kapag naging okay na kami. Sobrang thank you. Sobrang thank you po talaga. Wala akong masabi. Kasi napakabusilak po nung puso nilang mag-asawa sa pagtulong po no, sa ibang tao. Imbes na yung pamilya na lang nila yung i-focus nila. Alam mo yun, iniisip pa rin nila kami hanggang ngayon. Nakakatuwa lang na may mga tao pala talagang tunay. Alam mo yun, thank you Kuya. God bless sa family ninyo. Magmi-meet ulit tayo Kuya kapag pumasyal kami ulit ng Moncton. So nung pauwi na kami ni CJ ng Woodstock, kaya na yung highway pauwi sa amin. Umulan lang ng konti pero nawala rin siya. And then gusto ko lang i-share mabilisan bago matapos yung video ko for today. Sabi ni Pastor, that's why family is very important. Kaya kung mayroon kang ipaglalaban, huwag mong ipaglaban ang trabaho mo. Huwag mong ipaglaban ang pera mo. Ang ipaglaban mo, pamilya mo. Marami sa atin sobrang tapang pati mali ipinaglalaban. Pamilya mo lang po, mga kapatid, ang mananatili hanggang sa dulo. That's why if you are a failure in your life, in your family, tayo ulit. Bakit? Because God has a purpose for you. God doesn't care if you fail. In fact, God already knew that you will fail. But listen to this. You can get up. You can overcome. You can move on. You can still fight. Bakit? Because your purpose is better and greater than your failure. So thank you ulit sa time mo and then sa pakikinig ng video natin for today's vlog. So hindi ko kailangan ng material na bagay. Makita ko lang na buo at masaya ang pamilya ko. Yun na ang pinakamasaya sa lahat. Thank you guys. Have a great day and hope to see you on the next one.